Inamin ni Andrea Brillantes sa isang interview na nasasaktan siya tuwing may mga bagong artista na sumisikat agad. Tanong kay Andrea, meron ka bang pinakaayaw na experience sa trabaho? Ang sagot naman ni Andrea, ang tagal ko na kasi 'di ba, sobrang sakit sa akin na kapag may bagong dumarating, sikat na sila kaagad, na ako yung mga hindi na kailangan na. Ang sakit, parang plato na binasag ako. Yun ako yung plato. Sa tuwing makikita ko ang lahat ng taon ng pinagtrabahuhan ko, lahat ng yon, tapos itong bagong to, makukuha niya lahat. Makikita ko siya dyan. Tapos ako, bakit? Ginawa ko naman lahat. Nagdarasal ako araw-araw, ilang taon na. Tapos mapupunta lang sa iba. Anong kulang sa akin? Ano pa bang dapat kong gawin? Ang sakit. Sabi ni Andrea. Ito nga ang usap-usapan ngayon sa social media na talaga namang nagpagimbal sa mga fans kung bakit daw ganito magsalita si Andrea Brillantes. Marami rin naman mga fans niya na iintindihan daw nila ang nararamdaman ng dalaga dahil sobrang napaka-unfair naman daw talaga sa mundo ng showbiz. Kaya hindi na rin daw sila magtataka kung bakit ganito yung nararamdaman ni Andrea. Meron naman na ilan na pinapayuhan si Andrea na maging masaya na lamang para sa success ng iba. Namayagpag din naman siya noon nung masama siya sa Gold Squad. Kumbaga, kanya-kanya daw na panahon ang pagsikat sa showbiz. At hindi naman sa lahat ng oras ay lagi siyang nasa itaas. Hindi mo naman masasabing hindi siya sikat ngayon. Sa katunayan, meron nga silang teleserye sa ABS-CBN. Siguro ay nararamdaman lamang ito ni Andrea dahil walang franchise ang ABS-CBN at kulang ang mga projects na ibibigay sa mga artista. Ang tanong ng ilan, sino kaya ang tinutukoy ni Andrea na bagong dating pa lamang pero sumikat na kaagad? Hindi rin maiwasan ng iba na mag-isip na baka si Bel Mariano daw ito dahil sikat na sikat ito ngayon dahil sa series nilang He's Into Her. Pero, hindi mo rin naman masasabing bago pa lamang si Bel dahil nagsimula rin ito sa Going Bulilit. At ganun din naman si Andrea. Talagang panahon naman ngayon ni Bel, kaya kung ano man ang mga susunod na mga projects para sa kanila, ay talagang blessing ito sa kanila at pinaghirapan din ito ni Bel. Ang payo na lamang ng ilan ay maging mapagpakumbaba na lang si Andrea at wag nang magsalita ng mga ganito dahil nakakababa daw ito ng kanyang moral. Tila daw ba kasi hindi ito nagiging masaya sa mga achievements ng ilang artista na halatang pinaghirapan din naman. Marami din naman mga sikat na artista noon na ngayon ay wala nang masyadong ganap. Pero wala naman tayong naririnig na mga ganitong bagay sa kanila. Naisip tuloy ng ibang fans parang selfish daw ang tono ng pananalita ni Andrea. Hindi rin naman nagkulang ang ABS-CBN sa pagbibigay sa kanya ng mga projects dahil marami na rin naman siyang pinagbidahan ng mga teleserye. Meron naman nagsabi na hindi pa raw talaga matured ang isip ni Blythe dahil sa kanyang ganitong mindset. Yan din naman kasi ang mahirap sa ilan sa mga netizen kapag nag-open up ang mga artista ng mga ganitong bagay. Tila nami-misinterpret ito ng ilan. Sana makuha ni Andrea ang peace of mind at maging kontento na lamang siya kung ano ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At patuloy na umasa na babalik din sa normal ang lahat at magkakaroon na ulit siya ng mga projects. At ang tungkol naman kay Bel ay sobrang deserve niya rin ito dahil kapareho niya ay talagang matagal dito naghintay sa showbiz. Paunti-unti man ay talagang tsinaga niya hanggang sa makarating siya sa ganitong estado. Meron ka bang pinakaayaw na naging experience sa trabaho? Tagal ko na kasi, diba? Sobrang sakit sa akin na pag may mga bagong dumadating, sikat na sila agad. Na ako, yung mga hindi na Ikaw, kinailangan. nahihirapan ka, ganon. Ang sakit, parang plato na binasag. Ako yung plato. Pag sa tuwing nakikita ko na lahat
ng taon na pinagtrabahuhan ko. Tapos meron sila, makukuha nila. Oo, lahat ng taon, ng dasal ako para makuha normal lang yun. naman maramdaman Tapos biglang itong bagong to, makukuha niya lahat, may kita ko siya dyan. Tapos ako, bakit ako? Ginawa ko naman lahat, naghihinta ko, nagdadasal ako araw-araw, ilang taon na, tapos mapupunta lang sa iba. Anong kulang sa akin? Anong dapat ko pa bang gawin? Ganun. Ang sakit